Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa tagpong ito, itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eukaristiya at banal na orden. Ang mga sakramentong ito ang nagpapaalaala sa atin ng paglilingkod sa pamamagitan ng paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad. Inaanyayahan tayong maglingkod ng may pag-ibig tulad ni Jesus. Sinisimulan din natin ang pagdiriwang ng banal na triduo. Ito ang 3 araw nating pagdiriwang hanggang sa bihilya ng Paskwa. Masamahan nawa natin ang taimtim sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang sa muli niyang pagkabuhay. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, nailigtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin at kamatayan. Sa pamamagitan naman ng dugo ni Kristo, naliligtas tayo mula sa pagkaalipin, sa kasalanan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalos sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 na buwan at sa kinakabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis na kasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap.
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang Eukaristiya, muli nating ipinahahayag ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko sa pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa kanyang Ama. Mahal niya ang kanyang ama, ang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang kanyang mga alagad,
Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Sabi ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako ang Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay pasimula sa pagpasok natin sa misteryo Triduum at Paskal ng ating Panginoong Hesukristo. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at ang selebrasyon ng muling pagkabuhay. Magmula po ngayong araw na ito hanggang sa Sabado, isang mahabang pagdiriwang ito. Kanina, nag-sign of the cross po tayo. Mamayang tatapusin natin ang liturhiyang ito, hindi natin siya tatapusin sa pag-aantanda ng krus. Bukas, doon sa pagpaparangal natin sa banal na krus, hindi rin tayo magsisimula sa sign of the cross. Pagkatapos din ng celebration bukas, wala rin po tayong sign of the cross. Sa Sabado, magsisimula po yung ating liturhiya, wala rin po siyang sign of the cross. At matatapos po sa Sabado, magsa-sign of the cross tayo. Sinimulan natin ngayon, hindi katulad ng mga misa natin na nakasanayan, simulan mo ng sign of the cross, tatapusin mo ng sign of the cross. Ngayon po, sisimulan natin yung sign of the cross. Matatapos po ang ating pagdiriwang sa Sabado, pagkatapos po ng ating liturhiya. Triduum, 3 araw po ito. Kaya nga, pag nagsimba ka ngayon, kailangan mong tapusin.
Kasi kapag nagsimba ka ngayon, hindi ka na nagsimba bukas, wala. Hindi mo natapos yung buo. Nagsimba ka ngayon, tapos wala ka bukas, sa Sabado ka darating, may kulang sa pagdiriwang mo. Kaya nga po mamaya kung titignan ninyo, marami na po ang banal na hostia ang ating i-consecrate. Kasi bukas, wala na po tayong consecration. Mamaya, tatanggalin na po natin ang laman ng tabernakulo. Ilalagay po natin sa isang lugar yung mga consecrated host na gagamitin natin bukas at sa Sabado. Maliwanag po? Maliwanag po. Pupunta kayo bukas? Sige. Kapag naririnig natin yung salitang last, L-A-S-T, o huli, alam po ninyo, isa itong salita na kung minsan kapanapanabik, puno ng emotion, hinihintay natin. Halimbawa, kapag sinabi nating sa burol, last night na ng burol, di ba mas maramdamin yung pamilya? Kapag sinabi nating last day na ng klase at gagraduate na yung mga estudyante, di ba may lungkot? Kapag sinabing last payment na ng utang mo, di ba excited ka? Makakahinga ka na ng maluwag. Kapag binigyan ka ng last chance ng minamahal mo, di ba mag-iingat ka na sa mga susunod na gagawin mo? Kapag nakita mong last episode na ng pinapanood mong Korean novela, di ba inuunti-unti mo para hindi tuluyang matapos? Kanina nag-meeting kami kasama si Obispo. Sabi niya sa amin, gawa kami ng last will and testament. Feeling ko tuloy mamamatay na ako. Kaming lahat, inoobliga na kami na mag-submit ng last will at testament. Mayroong something sa word na last, huli. Kaya nga, yung celebration natin ngayon, ano? Last Supper. Huling hapunan ni Kristo kasama yung kanyang mga apostoles. Dahil ito na po yung pinakahuli na makakasama niyang kakain yung kanyang mga apostoles, ginawa po ni Kristo ito na memorable, kaalaala, hindi malilimutan. Tatlo, yung napakahalagang ginawa niya ngayon sa huling hapunan. Ano yung una? Washing of the feet. Ang nakasanayan po ng mga Hudyo, bago kumain, maghugas ng kamay. Pero ang ginawa po ni Jesus ngayon sa huling hapunan, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Kagaya po ng nabanggit ko sa inyo, ito ay trabaho lamang ng isang alipin. Hindi ito gagawin ng isang taong may-ari ng bahay. Dahil maalikabok, dahil mabato at malayo yung mga lugar noon, mayroong alipin na naghihintay sa iyo para huhugasan ang paa mo. Pero sa pagkakataong ito, si Jesus ang naghugas ng kamay, ng paa, ng kanyang mga apostoles. Kakaiba po ito. Hindi usual sa mata ng mga Hudyo. Kaya nga si Pedro umalma. Kailanman hindi ako magpapahugas ng paa sa'yo. Anong sabi ni Jesus?
Kapag hindi ko hinugasan yung paa mo, wala kang koneksyon sa akin. Ano po ang something na napakahalaga dito? 3 taon nakasama niya yung kanyang mga apostoles. Tinuruan niya ang mga ito at alam niyang aalis na siya. Wari bagang sinasabi ni Jesus, kapag kayo na yung nagtuturo, kayo na yung nangunguna, maghugasan din kayo ng paa. Huwag niyong hayaang hugasan ng iba ang paa ninyo. Ito po ay simbolismo ng pagdilingkod. Ito po ay simbolismo ng kababaang loob. Tandaan po ninyo ito. Pwede kang magsilbi ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi nagsisilbi. Washing of the feet. Pangalawa, hindi lang po ito basta kainan. May iniwan si Jesus, may itinatag si Jesus sa huling hapunan. Ano po ito? Ang sakramento ng banal na misa. Hindi lang po tinapay, hindi lang alak ang kanyang inialay sa huling hapunan. Ang sabi niya sa kanyang mga apostoles, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ibig sabihin, ang araw na ito ay piyesta ng sakramento ng banal na misa. Sa tuwing nagse-celebrate tayo ng misa, paulit-ulit na inaalay ni Jesus ang kanyang buhay. Paulit-ulit na inaalay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo sa atin. Anong sabi niya? Do this in memory of me. Kung gusto ninyo akong maalala, gawin ninyo ito. Kaya nga tayo, kapag nagsisimba tayo, inaalala natin si Kristo. Kaya nga yung mga ibang tao na hindi na nagsisimba, hindi na naaalala ang Diyos. Hindi mo pwedeng dahilan na kahit hindi ako magsimba, nagdarasal naman ako. Kahit hindi ako magsimba, gumagawa naman ako ng tama. Hindi na sana itinatag ni Jesus ang sakramentong ito kung walang halaga ito sa buhay pananampalataya natin. Hindi na sana niya itinatag ito kung alam niyang walang mga tagasunod na tapat gumawa nito. Ang sakramento ng banal na misa. Pangatlo, wala na siya. Umakyat na siya sa langit. Sino yung mangunguna? Sino yung gagawa? Kaya sa huling hapunan, itinatag din po niya ang sakramento ng pagpapari. Kaya nga kanina, nandoon kami sa Tarlac. Nagkaroon kami ng renewal sa aming pagiging pari. 2 po ang pagkapari nating mga tao. Yung tinatawag na common priesthood. Pangalawa, ministerial priesthood. Kapag sinabing common priesthood, ito yung tinanggap natin noong tayo ay mabinyagan. Nakikibahagi tayo sa pagkapari ni Kristo. Di ba yung tiduro ko sa inyo, in case of emergency, pwede kang magbinyag. Kasi nakibahagi ka sa pagkapari ni Kristo. Pero hindi po lahat ng tao ay nasa ministerial priesthood. Kapag sinabing ministerial priesthood, ito yung mga taong nag-aral, na ordinahan,
at naging pari. Yung pagkapari po namin, from common priesthood na ordain kami, ministerial priesthood na yung sa amin. Kayo nananatiling common priesthood. Anong ginawa ni Jesus noong huhugasan ang paa ng kanyang mga alagad? Tinanggal niya yung kanyang suot. Ibig sabihin, pinapaalala sa aming mga pari na yung pagkapari namin is not about power. It's not about popularity. It is not about prestige. Sabi niya, matuto kayong maghugasan ng paa. Kaya sa homily ni Obispo kaninang umaga, humihingi siya ng sorry sa mga tao. Sabi niya, sorry sa mga pagkakataon na kaming mga pari ay hindi nabuhay bilang mga totoong pari. Ilang ulit humingi siya ng tawad. Ito pong tatlong mahalagang bagay ang iniwan ni Jesus sa huling hapunan. Washing of the feet, sacrament of the Holy Eucharist, the sacrament of priesthood. Dahil last na, dahil huli na, ito yung magiging alaala ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Sa buhay po natin, marami pa tayong mararanasang last, huli. Habang may oras ka pa, habang malakas ka pa, ano yung iiwan mo sa mga tao? Anong klaseng alaala ang maiiwan mo sa mga mahal mo sa buhay? Amen. Ngayon gugunitain natin ang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Paalala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod ng may pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod ni Jesus. Maupo po ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Kami ngayon natitipon, Ama, upang ipahayag ang pagkamatay ng iyong anak. Maisabuhay, nawa namin ang dakilang misteryong ito na siyang ginugunita at ipinagdiriwang namin sa Eucharistia. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, yaong mga lingkod mong nangakong maging tapat sa iyo. Naway magampanan nilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang ng sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga lingkod at nais manglingkod sa pamahalaan, tulad mo, naisin din nawa nilang palayain ang aming bayan mula sa lahat ng uri ng paniniil at kahirapan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nagugutom, may karamdaman at mga lubhang nangangailangan. Maibsan nawa ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Alalahanin mo, O Diyos, ang mga nananalig at naniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Patuloyin mo nawa ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sama natin sa ating panalangin ang misang pasalamat mula kay Brother Bert Hamigan family para sa special na intention nila Sister Abet Katahan, Kises Katalan, at panalangin sa mabilisang paggaling ni Brother Romar Reyes, Rodolfo Manzano Mena Tabulina, Jocelyn Ramones, at panalangin para sa kaluluwa nila Dominador Ramirez, Nanay Lilia Ramirez, Noji Escalona, Bishop Rick Macaraeg at Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa ngalan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. By the mystery of this water and wine, blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual bread.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang aalalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay magpatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay nabuhay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. God.
Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami ay pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po kayo sandali. Pagkatapos po nito, gaya ng nasabi ko, di po tayo magtatapos sa pag-aantanda ng krus. Sisimulan po natin ang exposition ng Blessed Sacrament. I-expose po natin, tapos ipoprosesyon ko po dito sa loob ng simbahan. Lalabas po kami doon, paikot, papunta po doon sa ating altar of repose. Ang schedule po natin bukas, 3. Una, alas 6 po ng umaga, yung ating Stations of the Cross dito sa Barangay Karamutan. Yung gusto pong sumama, iniimbitahan po namin kayo kahit taga-ibang baryo kayo. Pangalawa, alas 3 po ng hapon, yung ating Veneration of the Cross o pagpaparangal sa banal na krus. Pagkatapos po ng Veneration of the Cross, siguro mga alas 5 po ng hapon, pupunta po tayo doon sa Sitio Doroplac. Doon po magsisimula ang ating prosesyon, papunta po dito sa Karamutan. Magdala po kayo ng rosaryo at kanya-kanya po ninyong kandila para kapag madilim na, meron po tayong gagamitin. Bawat barangay, isasama po nila yung kanilang mga patron. Ang mangyayari, kandila muna, tapos yung imahen ng barangay, tapos po yung mga taga-barangay kung ano yung barangay po nila. Bali, 7 barangay po tayo, pero 9 na chapel, lahat po merong kandila. Pero mangunguna po sa atin yung ambulansya, tapos po yung mga sakristan natin, sunod-sunod na po. Ang pinakahuli po sa ating prosesyon, yung ating santong bangkay. Sa pinakadulo po ito, ibinibigay ko sa mga Eucharistic minister yung paghihila. Kayo po yung aantabay sa santong bangkay. Maraming salamat po. Yung mga gustong mag-avail po ng t-shirt, isusuot po natin bukas. Nakapag-order pa po kami. Nandyan lang po yung ating treasurer kung gusto po ninyong mag-avail. Thank you po. Lumuhod po kayo. Tumayo po ang lahat. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.